Kang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Sogod 104.7 FM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is DYDC-FM 104.7, your development campus radio, broadcasting from the beautiful campus of the Visayas State University, Visca, Baybay City, Leyte, Philippines. Dali girl, mag-TikTok na ta. TikTok? Kanang uso karon? Di man ko kaya masayaw, uy. Dili ni sayaw-sayaw, uy. TikTok pa, as in technology talk. Din imong mapati ang nakadaiyang impormasyon o kalampuan sa teknolohiya, ilabi na sa agrikultura, climate change o guban pa. Hala, timing kaayo niya ron masulban ang mga problema sa katawhan, labi na sa pagpanguma. Busa, aw hagas sa imong mga higala nga mag-TikTok na ta. Aniya na ang pinakabago nga programa bahin sa nagkadayang teknolohiya. Ihatod kaninyo sa Radyo Pilipinas Sugod uban sa Visayas State University, Baybay City. Tech Talk. Magpanalipod sa kinaiyahan, mga kalihukang kapanginabuhian, malungtaron nga mga gawi alang sa ekonomikanhong kalampusan. Tech Talk. Kini og uban pa idalit sa mga eksperto sa nagkalain-laing natag. Uban kanamo matagal alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon dinhi sa Tech Talk. Curious ka ba sa
kasing kinaiyahan o panginabuhihan man siyensya o teknolohiya. Dili ka na mo pasagdan sa pagkabot sa kalampusan. Kauban na to ang Radio Pilipinas o VSO DYDC. Maminaw na ta sa TikTok, TikTok, TikTok. Ita mahinong danong programang TikTok, TikTok na ta. Maminaw na ta TikTok, sa TikTok, sa TikTok. Katawa para sa kalambuan. TikTok, TikTok na ta. Mag-TikTok na ta. Mag-TikTok na ta. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw Martes, Mayo 19 tuig 2026. Welcome sa edisyon ng SAM sa programang maghatod kaninyo no, sa mga manundanong impormasyon nga ngayon na itong masayra no, kabahin sa teknolohiya, agrikultura, uban pang impormasyon nga may kalabutan gyud no, sa research. Kini ang programang Tech Talk nga atod sa puwersa sa Radyo Pilipinas sugod DYDC FM and also sa Southern Leyte State University kun SLSU. Sa ngalan day sa among station manager diri sa Radyo Pilipinas sugod Sir Dindo Alaras. Kini anyong alagad sa kanginan temporaryo nga makauban ninyo karong hapon, Ria Yang Mikati. And kauban usab nato sa Master Control Kuya Duel Palugod. And of course atong partner station ang hapon kaninyo diha. Oo. DYDC FM na agi ni Miss Micaela Gongora. May hapon ka ni mo, Mikay. Good afternoon. Oo, madyong hapon ingon man diha apod no sa Radyo Pilipinas sugod nga gipanguluhan ni Sir Dindo sa tumang kaubanan diha sa makausapa madyong hapon sa tumang suking tigpaminaw nga permedyo nagsubaybay ning atong tulumanon Tech Talk sa makausapa madyong hapon diha sa probinsya sa Southern Leyte ingon man dinhi sa atong dakbayan sa baybay and of course atong tunghaan Visayas State University. Good afternoon madyong hapon. Happy Tuesday mga higala. And of course ako pong i-greet ng atong Faculty of Veterinary Medicine, especially ang nag-in-charge aning maong subject no or programa. Yes, good afternoon, maadyong hapon. Mga higala sa kahanginan sa ngalan sa among station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villagonzalo, kini si Micaela Gongora, ang iyong makauban live gikan sa VSU Visca Baybay City, Leyte. Yes, mga higala adlaw Martes karon og live na puta alang ni atong programang Tech Talk diin atong sayra no ang kabahin ni ining schistosomiasis. So in the past episodes nag-focus na og mga technologies, karon lain ang sabing impormasyon usa gihapon ka mahinungdanon nga impormasyon labi na sa atong mga mag-uuma sa humay no kay kanag yung makalusob gyud no sa mga basakan ug uban pa nga mga lugar dinhi sa Leyte, sa Leyte ug ingon man sa bisan asang dapit. Okay, so atong i-welcome no ang atong mga vet med students gikan sa Faculty of Veterinary Medicine dinhi sa atong tunghaan VSU. Atong welcome og atong sayran ang kaning topic nga schistosomiasis. Yes, once again, good afternoon kang Sir Xavier John Bigala Villaruel, Miss Carmel Grace Quino, and Deborah Pangan. Good afternoon, madyong hapon kaninyo, Javier and Carmel. Maayong hapon, Ma'am Micaela. Maayong hapon po din yung tanan diha sa Sogod. Maayong hapon diha sa Faculty of Veterinary Medicine, labi na sa among professor si Dr. Lotes Balala, kung sa diin siya ang nai-initiative ani na mag-inform about schistosomiasis pod. And also diha sa among college dean si Dr. Harvey Portugalisa, and also ang among VTH director si Dr. Renato Daganta, and sa ubang pang faculty and staff and students sa VetMed. Oo. How about you, Miss Carmel? Basig na kayo ganan po di shout out or greet before we'll start our discussion. Wala naman. Yes, oo. Mga higala sa itong mga mag-uuma atong tukion kining kalabot sa schistosomiasis. Yes. Though somehow familiar ang uban ni ini no or nakabati na ta ni ini, pero atong hisgutan gyapon no.
ang importansya nganong gikinahanglan nga hingpitang makahibalo akabahin ni ining schistosomiasis. Okay? Oo, and before that tuod mi kay no, before ta mo proceed no sa atong mga question no para sa atong mga guests karon. So ato lang i-add no nga timely pud kaayo ni kay no ang atong government aduna gyud sila effort no nga masulbad gyud ni nga challenge kay makaapekto man na siya no sa atong mga tao sa katawhan no kaning sakit. And gani no medyo na familiar tag gamay no ani kay adunay funded no nga research sa DOST o ubahin sa schistosomiasis no. And mao na nga importante no, it's nice to know nga diri pod do gyud sa atong region no sa Eastern Visayas adunay mga information no nga initiative no labi na diha sa VSU para masayran gyud do diri sa atong katawhan diri sa atong rehiyon labi na kay daghan baya gyud tay kining suba, kabasakan kaning mga lugar diin na prone kaayo no ang maong sakit para sa atong mga bata sa atong mga mag-uuma nga kasagaran mo na gyud sila og mga tubig. So mo na nga importante kaayo. And with that, sir and ma'am, pwede ba ninyo no ma-share no first information no nga ang ngano nga kinahanglan gyud no labi na kay mga vet med students sila no. So nganong kinahanglan nga masayran gyud no sa atong mga listeners sa atong mga katawhan no ang atong topic karon no kabahin sa schistosomiasis. Yes, Xavier no nga unsa may importansya o nga nato isgutan karon unsa man di ay ning in short no system mo gyud ni ang nailhan ni ba sa ato mga Mas dali, farmers. Yes, Xavier and Carmel. Ang importansya ani ma'am no mas maayo na masabtan nato na daghan tag mga klase sa sakit. So kani siya infectious disease ni siya meaning makatakod siya. Pero kani siya na disease is gitawag also na zoonotic disease. So makatakod siya in a way na gikan siya sa hayop maadto sa tawo. So in that way makapahinabo kini og kanang grabing sakit sa or kamatayon sa tawo ug sa hayop. Ang mga outbreak kay aside from health no dako pud siya importansya kay ang it's also a socio-economic na issue. So pag ang outbreak dako magka-outbreak for example dako siya gasto sa tambal, sa logistics pod, also sa pagkawala sa trabaho ug production labi na sa ato mga farmers Ma'am Micaela no and lalo na diri sa southern sa Eastern Visayas pod kung asa ang agriculture kay dako siya natabang sa atong ekonomiya. So sa tinuod gani kaning ang World Health Organization kay gikuan ni siya gi-classify ni siya as a neglected tropical disease meaning ana nag-exist ni siya diri sa Pilipinas o naapod siya sa China and other parts of Indonesia. Gitawag siya na neglected kay tungod kay diri sa mga for example diri sa Pilipinas naatay giunan na mga sakit no kanang naatay mga stigma na gitawag pod naapod tay kanang gitawag na enfranchisement no so kanang naatay gipanguna na mga problema so murag kani siya murag list ang effort sa research o sa management sa kanina sakit. Oo sir no sakto gid ka no and then ang worst gid siguro ni aside nga katong mo lagi mahal ang tambal maapektuhan ang atong farmer sa tawo sa kaning kahayupan then kining ang hadlok gid ani kanang musangput na jud worst nga epekto sangput sa kamatayo no mo nang dapat jud natong sayran unsa man din nga sakit unsa buhaton para malikayan unsa ang mga simptomas ugaling naanday kaniini kay basin simbako lagi og musangput ngadto sa kamatayon og other socio-economic nga epekto sa atong mga dili lang sa atong mga farmers kundi apil na sa mga katawhan o general mga higala. So naisgutan na ni sir no nga ang unsa day ning nga sakit no and so this aman din gikan nganong na namugna ning kuan man ni siya labi na diri sa ato no unsam din nga sakit disam din gikan nga bitok or unsa ba kaha Kining schistosomiasis or ginatawag na to og bilharzia or snail fever tungod ni siya sa isa ka parasite or isa ka bitok nga ginganlan nato og Schistosoma japonicum. Ang nagdala ni ining maong bitok kay kanang ang mga suso sa mga tab-ang nga tubig na like sa mga sapa, mga suba nga
ginatawag na to sa scientific name na Oncomelania hopensis quadrasi. So, mo ni siya ang schistosomiasis na So apil sakit. pud ni ana ma'am no, naapod na siya sa lake no, mga lake. Oh, yes. Oo, Yes, na ma'am, siya. So naapugani mga na siya tabang siya nga tubig. sa irigasyon, ma'am, pwede po na siya O makita kanang mga sa humayan. sa atong plantation sa mga rice fields. So sa ni siya tuod na kuan diri sa Leyte Camraga sa mga unsa pa to nga mga katuigan sa unang panahon pa jud. Wa pa man ni, I mean, wa pa gyud ni siya na ingon nga na sabtan or na-discover kini nga sakit or naa na to pero wala lang pay research about ato, wala pay panuki-duki about ato. Kana ma'am, mao na siyang ingon ako ganina na mao siyang ginganlan na neglected tropical disease siya kay karon naman na nag-usbong pod ang mga research about that katong ingon pod ni ma'am ganina from Sogod na kanang na ay funded research Yes, karon. So kana na mga research bag-o ra man pod na sila although naa na mga research sa una pero kulang gihapon to sila para maka-establish tag data Kung ano sa siya na nagsugod diri. para makuan ma'am. Pero na may mga data ma'am. Actually ang na-I research ato sa Palo Leyte, I think 1958 pa to na kuan jud siya na naana siya diri daan. Pero mauna lagi ma'am na kung wala tay data dili pod kung wala reporting, kung wala survey, wala kana monitoring, wala po'y data. So dili pod siya mahibaw-an dayon or wala po'y research. So And mo I think na gali- data importante. Oo. Sir, I think Importante. dali Sa sa kuan? atong rehiyon, no, aduna po'y gihatagan pud og pondo gyud no sa government. Aduna tay facility, no, health facility for that gyud. So mo na nakita gyud nato no ang importansya or kamahinungdanon gyud sa research, no, kay as mentioned no, neglected siya tungod kay less ang priority before, but now tungod kay adunay research nakita gyud siya and aduna gyud akong epekto ni ini sa atong mga katawhan kung dili gyud no mahatagan og importansya. Now sir and ma'am, no, pwede ninyo ma-mention, like, curious lang tanok kay na-mention man nato diri sa Eastern Visayas, but aduna ba pud mo'y available data nga possibility nga anaa diri ba diha sa mga part no, mga municipalities no diri sa atong region if na mo'y available lang? Ang actually ma'am, maliban sa Leyte no na ay 28 other provinces sa Pilipinas sa Pilipinas. na naani siya. Although sa ubang provinces kanang dili siya naaray mga focal areas no pero sa diri sa ang nakabutang jud is Leyte or Leyte. Eastern Visayas. So meaning General. generally naa jud siya. Sir, no, so unsa day naa atong mo segue magyutani no padong sa question nga unsa day naa dinhi sa Leyte nganong dinhi man ni siya ning thrive kini nga pitok no nga ang career is the kohol or suso. Unsa day naa ini or sa Pilipinas and even Asian countries wherein naapod ni nga sisto no nga sakit unsa man day ang muraog host nga mo thrive kining mao nga bitok. Kani tungod ma'am kay sa daghan na mga rason pero number one ni ini kay as kay ba man jud ta sige og ulan-ulan diri sa Eastern Visayas o sa Leyte. So conducive siya para sa life cycle sa ginatawag nato nga intermediate host niya katong mga suso ug mga kohol katong nagdajud sa mismong bitok ba. So kana siya nga reason nga sige og ulan so managhan pod ang mga suso ug mga kohol so mas thrive pod ang bitok. And another one is daghan sa ta diri og mga sapa, mga suba nya kanang mga humayan kana nga mga reason jud. So diha na makuha no kining diha mo daghan tungod sa mga kohol nga moy host aning mao nga bitok. And then unsa man pud tay no naman gyud tay mga sapaan diri mga basakan naman jud tapos ang atong weather is ulan-ulan magyud diri labi na sa Eastern Visayas. Yun sa man sa kining kohol pagkakuha ani nga bitok kumbaga ato jung suguron ang origin ani nga bitok kung asa man gajud ni siya gikan kay ang atong kohol is the host naman ni siya mo ni nga ning daghan ning kaning atong bitok no pero kung atong suguron sa ang origin gid ani nga bitok ani nga sakit ani nga sisto asa man jud ni siya gikan Xavier or Carmel. So ani na to mastoryaan ang life cycle sa maong bitok ma'am no. Kanina bitok magikan ni siya sa hugaw sa isa ka tawo hayop. And kini nga maong hugaw nagdala aning sa hugaw sa tawo o sa hayop nga nagdala ni ining maong bitok
naay adunay tay mga itlog na inka defecate sa mga tao or sa mga hayop na adto ang mga itlog sa maong bitok. And kini nga itlog kay moadto sa makakontaminate sa palibot and makuha na siya sa mga suso. Ang mga itlog mahimo na sa gitawag nato nga free living larva o merasidia sa palibot. Kini nga merasidia ang mosulod sa kohol o mahimong cercaria. Ang cercaria mao ni ang maglangoy-langoy sa tubig nga tab-ang like katong mga sapa, suba nga mao ang maka-infect sa usa ka tawo or hayop. And sulod ni sa lawas sa tao ug sa hayop kato nga cercaria musuksok to siya sa panit sa tao o sa hayop Regardless kung naay samad, regardless og may samad or wala, basta kaya, mahumol ka sa kuan. Mahumol ka sa tubig nga na atong mga cercaria galangoy-langoy possible jud nga makasulod sila. And kato nga cercaria mahimo din to siyang schistosomia og moagi sa mga dugo, mudong sa baga, sa kasing-kasing ug sa atay ato jud sila mo grow into kanang adult na nga stage. Ato mahimo sila nga adult worms nga mangitlog na sila adto sa liver and then mo proceed na dayon sila sa intestine mo to nga kung maabot na sila sa intestine kato na sad tong mga tae nila ay katong mga itlog nila mugawas na sad to siya another sa tae sa tao o sa hayop nga infected. Maka-spread na dayon to. So kuan gyud ma'am no, mag-start gyud siya sa hugaw sa tao or sa madanap. And bisag walay samad kay naman itay pores no kani sa atong sa atong panit. So mao gyud na nga makasulod gyud siya. So mao na pud na no sa atong mga mag-umas, sa mga bata nga kinahanglan make sure gyud ha nga dili magpataka gyud og lusob. Adiha no, kaning mga bata ra baka hilig ra ba gyud magligo-ligo no. Kaya na dunay uban daplit sa sapa or kaning mga lake o magsuroy-suroy. But now curious sa pud ma'am sir. Kay unsa poy So, for example, kanang source na to sa tubig na curious ra pug kuno kay tab-ang ba dyan no. Though na ay uban nga close gyud na siya. But in some areas, I think sa Leyte na mga open nga diha pud sila mokuha. Labi na sa kini bitang na ay mga waray-waray areas nga they have this kana bitang agi kanang well ba ana sila magkuha og tubig mo try ba gihapon ang kini nga bitok. Actually ma'am depende po na kay tab-ang man or unsa man nga specific depende dapat flowing. Depende po naapod ma'am ang kuan naamay mga specific factors man ma'am under kumbaga mo requirements sa tubig kay kailangan na po siya mga organic matters ang kaninga nasuso ang Comelania hopensis quadrasi kay kinahanglan man yung mga organic matters para mabuhay. So for example dapat na ay mga kanang mga decomposed for example na leaves or less sunlight may ana. So kailangan niya na ma-meet to ng requirements pero kay sa research man pod ma'am no sa Tabilin et al na nakabutang po dito na kanin na mga suso is very adaptable. So kung ato sila present possible pod na present ang Schistosoma japonicum. Mao nang importante katong mga snail surveys gani para makuan ang mga snail surveys. Pero sa ato sir no. Ang kita na familiar ta definitely kaning sa lake no kay naa research no nga na prove na gyud nga kasagara na gyud siya sa lake. But here curious ang puta sir kung unsa pud nga mga mananap no kay nakaisgot man ita kaning hugaw sa tao and sa mananap. So unsa may mga common no kasagara na mga mananap nga maoy maapektuhan or makaapekto no sa maong sakit. So diri ni siya mas interesting ma'am no kay lalo na sa atong mga farmers no also sa atong kuan sa Pilipinas no na duol ta sa atong mga animals sa lalo sa mga farmers no makuha pod ni siya sa nga parasite sa mga iro, baboy, kanding, baka, karnero, ug kabaw lalo na sa kabaw. So maliban sa mga lugar na naay tubig tab-ang or katong mga sapa or mga suba or katong mga daghang ulan kaningang mga hayop kay silbing gitawag na reservoir or mga definitive host. Kauban ni siya sa tao na mga definitive host. So ang pasabot ana nagdala sila ani na bitok or isa sa mga pamaagi nga no nagkalat ni nga sakit kay diri sila nga mga hayop managhan or mangitlog og pag magtae mo gawa sila sa adungan sa atong tae or defecations kay tugway ra ba dyan ni sila nga mga hayop sa gawas no. So posible gajud nga
makakuha sila ani nga mga bitok mataptan ang kining na mention ni Xavier no nga mga hayop sama sa iro kanding baboy baka aron ka hadlok sa kung atong nahunaon no knowing nga murabag kana bitong malimit na ta kay ang practice gid sa mga farmers is atong mangkayupan itugway raman jud nato sa atong kabasakan sa sapa atong unsay tawag ana atong patunaon no paimnon dito tubig but then pwede man dai pud sila dito pwede pud sila dito mataptan makakuha niining sakit and then mauto unsa tong mga timailan sir daghan pong mga simptomas atong sayran nga ang kining usa ka hayop di ay kuan na pod infected na niining schistosomiasis. So sa mga animals ma'am ang naatay other may mga symptoms para mahibaw-an nato no pero importante po nato na mahibaw-an na dili tanan animals pwede magpakita may mga animals na gitawag natong subclinical carriers lang no subclinical carriers meaning dili makit-an ang ilang dili makit-an ang mga clinical manifestations or mga simptomas pero if naamang gani or makit-an manggani makita nato ang pagniwang ang dali kapuyon gani ang mga animals lalo na sa mga kabaw no also kay kanang magkalibanga usahay mga adunay dugo ang tae no ang ilang hugaw pila kini ka adlaw or weeks or months sir nga once sa tapta na sila then mo pakita na kini nga mga simptomas na batay data ana depende sa development man sa parasite no so kung kanang na develop na siya into adult actually na ay mga kanang progression sa disease no depende pod sa kuan sa lawas sa reaction sa lawas kay most man pod sa kanang clinical manifestations sa schistosomiasis kay tungod sa hypersensitivity ma-discuss na nato later ma'am sa tao nga pero diri sa mga hayop mao na ato makita no kanang mudako ang tiyan tungod sa kay nadaot na ang atay kay dito lagi siya mas magdwell ang parasite ba tungod sa damage sa atay. So mauna masangpot pud siya kamatayan if grabe na jud siya kaayo maunang dili ra ni siya health issue this is also a socio-economic issue labi na sa ato mga farmers kung mawad og karabaw dako jud siya kuan kabaw or unsa pa nga mahayop baka so dapat di ay Xavier no nga dili lang ta di ba kasagaran karon nga nagpahigayon ang checkpoint ang atong authorities is ASF pag contain sa spread ani nga swine fever no unsa pa na diha nga mga sakit dapat day pud kini naputay paipahigayon pud ani nga mga interventions no or measures nga kay di ba usahay ato ba pud i-transport kini nga mga hayop kini what if infected ay ni siya and then maadto sa lain nga lugar kay gibaligya didto so possible pud sa di ba ang ijang hugaw possible ba pud sa di ba nga magdala ani nga sakit possible jud siya ma'am pero mao pa na ma'am nang kanang present naman siya daan so regardless kung i-travel nato siya or dili wali ba nala ko igawas nato siya sa katong mga non-reported na dili infected na pero kung naa na jud siya naa naman na mga kuan ang atong government na although kanang syempre dili lang na ay times na dili jud sapat ang mga interventions sa government pod pero naa siya existing na interventions maunang lahi man pod ang DOH no ma'am no sa DOH and sa DA na mga interventions maunang karon naa nay gitawag na national schistosomiasis kana ma'am and then elimination and control program or NCSEP so kana siya manginahanglan din na siya One Health na strategy so meaning sa One Health naatay human health naatay animal health ug naapod tay environmental health no so kanang since gitawag jud ni siya na zoonotic disease dili kanang kinahanglan ni siya interagency na integration og mga strategies para jud ma-address ni siya kung dili man nato ma-eliminate at least man lang ma-address nato in a way na gamay na lang ang maapektuhan ani kana ma'am and labi na jud diri sa Pilipinas o diri sa atong region no kay mga farmers jud ang maapektuhan primarily. Speaking of that sir no isingit lang pud nato sir kay last year nasayra nato no nga padayon kiniliging padayon nga inisyatibo sa atong gobyerno no sa pagpaliguan sa diagnostic capabilities diri mismo gyud no sa atong rehiyon so ang research
Institute for Tropical Medicine, no, pinaagi usab sa Schistosomiasis and Intestinal Parasitology National Reference Laboratory. Aduna gyud sila gipahigayon no nga training no sa atong rehiyon aron mapalambo gyud no kining abilidad pod no sa atong mga laboratory personnel if dili ta masayop anaa sa 18 no ka laboratory personnel no bahin sa pagdetect gyud og pagdiagnose sa schistosomiasis kay sila man nagino ang adunay abilidad pod lagi no. And aside ni ana tumong pod ni ana no nga mapaspasan gyud pod no ang pag-ila sa mga kaso and mapalig-on pod ang disease surveillance og control program sa rehiyon. So hopefully sir no ma-sustain na siya mapadayan and katong atong mga gitrain gyud nga mga laboratory personnel hinaot nga aduna pod sila kumbaga ma-share na pod no sa ilang nakatunan para dili gyud mahunong gyud nung kining pamaagi aron matubag ma-address no kining issue no bahin sa cysto. So thank you sir no for sharing about that. Okay, so sir, kita ng mga simptomas sa hayop no nga nataptan hining mao nga sakit. How about sa katong at ari na pud ta sa mga tawo before ta mag-break no di ay kay ato sa ning lakbitan magamay before ta mag-break kay doon na sa ilain nga bisita nga mosulod no. So atong lakbitan sir, unsa ang mga timailhan o simptomas ng usa ka tawo na apektuhan niini. So importante gud ni kay doon tay mga farmers at tay mga nagatrabaho sa basakan or naa diha exposed sa sapa sa lake ug unsa pa na diha nga mga tab ang tubig. So atong isugtan usab sir no ang mga simptomas checklist sir sa katawo na apektuhan na niini. Okay ma'am, kanang mag-disclaimer lang ko ma'am no na kanang outside na siya sa among scope pod no ang symptoms sa tao pero kuan man established facts man pod ni na dapat pod always na if naatay mabantayan gani o bisag wala pa ganito na bantayan always jud na mag-asta sa mga physicians or sa mga nearest na health center sa atua. Kung ang hayop man gani ang ma-feel nato na o makita nato ma-observe nato na naay ma-feel, pwede pud ta mangutana sa nearest na kanang agriculture office or veterinarians or mga city veterinarians may ana. So naa jud tay mga ahensya ana no pero dapat pod syempre magtinabagay na sila. So kanang ang atong kuan ani ma'am na ang symptoms sa tao first na natay gitawag na kanang progression sa disease no kini maong ang cercardial dermatitis or swimmer's itch. Gitawag siya na swimmer's itch kay mao lagi na pag mulangoy ta sa katong mga infected na mga sapa or bisag ra ganing matapak ra ta sa katong for example sa mga irrigation sa rice no sa rice fields kung naa na ang presence sa schistosoma within the snail or within the oncomelania pwede jud possible jud na magka swimmer's itch no mao ni ang first progression kay mga tulman na siya kay kanang mga tol na kay mosulod man siya sa atong panit musuksok siya sa atong panit not necessarily sa pores pero naamang siya mga mechanisms for example ang enzymes sa katong di siya nato makit-an kaayo no kana nga mga cercaria pero mosulod ra jud musuksok jud sila sa panit regardless kung naa kay samad or wala. Yung mao na kung feeling ninyo na kanang gani mga irrigation na kuan or mga sapa feeling ninyo kanang pwede taihan sa mga hugawan sa mga animals or tao, ayaw na lang sa. Pero ang number one dyan, mauna, swimmer's itch, no? Sa to, mga tulog langoy panit. Ang ikaduha na to nga makitaan ma'am kay ang acute schistosomiasis o Katayama fever. Kini acute siya kay very paspas na ang kanang very paspas ni siya nga klase sa infection sugod sa pagsulod sa cercaria sa lawas sa tao o sa hayop. And kini nga maong cercaria kay mangitlog ni siya ato sa liver o mag-migrate sa bisan asa nga parte sa lawas sa affected nga tao o hayop. Ang mga simptomas niini kay hilana, takigan o nya kanang magkalibanga o nya kini mo to na mention kanina na hepatosplenomegaly o ang pagdako sa atay o sa spleen tungod kay adto man siya mangitlog yun ang bitok. Common po siya ma'am no napoy kanibang mga symptoms na po siya sa lain po nga mga sakit ba so murag kinahanglan jud magpa-check gyud lisod jud siya especially if reported na nga dapit or lugar nga na outbreak mga kids no so dapat gid ka magpa-check up naman tay
karon diri sa ato naman tay Schistosomiasis Center no, pero karon Governor Benjamin T. Romualdez General Hospital and Schistosomiasis Center na siya sa una. Schistosomiasis Hospital dito siya no, so na change na, but then diha gyud I think no naga pa-check up kay na position po na siya diha sir tungod kay natay dako nga kabaskan duol diha nga dapit, for example di Alang-Alang, Leyte, Santa Fe, which is exposed ang atong mga katawhan, and then daghan na pud og reported nga cases diha kabahin ining cysto. Yes sir, padayon sa mga symptoms. So another no, kung una pa lang gani wala na nato na resolba no, na resolba katong infection, natay gitawag na chronic schistosomiasis. Meaning nagdugay na siya, nagtikadugay, wala na resolba. So mauna diri ang kanang sa dugay na pagpuyo sa kaning bitok. So kaning mag-cause ni siya sa lawas kanang fibrosis gani or naapay granulomatous inflammation sa atong liver. So tungod kay i-coat gani kun baga sa atong mga immune cells ang itlog or ang adult parasite, or mag-react pod ang body sa kining sa mga antigens sa parasite no, iya butangan og kana mga i-enclose ba? I-try og contain. So ang atong lawas kay fascinating siya in a way na naatay mga mechanisms to kuan na mga infection. So mao ni siya. So pero since chronic naman siya, mao nang mudako pod ang liver o magka-hepatosplenomegaly no, kay mudako jud ang liver kay tungod kay makakos man ni siya kanang injury pod sa atong liver no. So makakos siya irritation kay itrap sa atong immune cells, mao na magka fibrosis pod ang gitawag tungod kay kaning mga giagihan sa pag-migrate sa parasite kay itry pod sa atong body na i-fill in with kanang i-fill in nila. So mao to dako jud siya magresulta siya sa pagkadaot sa mga organs, hepatic fibrosis, mga portal hypertension, napunta hematuria, bladder fibrosis, and mga intestinal polyps no. I-explain ni nato niya ang mga about sa hematuria kay naapay duha ka klase maliban sa progression sa disease, naapay duha ka klase ani no. Mao nang gitawag nato na intestinal schistosomiasis o urogenital schistosomiasis. Ang kining intestinal schistosomiasis, ang number 1 na apektuhan ani kay ang atay ug ang tinai sa maong hayop o sa tawo nga affected sa maong bitok. Mo na to ang mga simptomas na mention kanina, kato sakit sa tiyan, kalibanga, ug tungod kay naman siya sa tinai, ang naasay makita nga dugo sa tai. Sa hugaw. Oo. Sa katong ikaduha nga type, katong urogenital schistosomiasis, ato ni siya sa more on sa kidney ni siya, sa bladder na side mo. Ang igoon niya. Ang igoon niya mo tong makita tawag hematuria o dugo sa ihi sa affected nga tao o hayop. Okay, so before siguro tapadayon katong imong gihisgutan pa mga impormasyon sir no kagana na mention, before sir ta mapadayon tong oras 3:41 naman. Let's have a short break siguro, and then natong i-welcome po ang atong ikatulong nga guest later no. So thank you so much Sir Javier and Carmel sa mga impormasyon nga inyong gibutyag. Let's have a break muna, and stay tuned mga ka-DYDC, mga ka-Tech Talk. Day. Kung ikaw usa ka biktima sa gender-based harassment sama sa pagpanghasi sa kadalanan, online, trabahoan o eskwelahan, takip na ang pagpanghipo, pagsitsit, pagpanginsulto ug uban pang malisyosong binuhatan. Hinumdumi nga aduna kay katungod sa pag-report niini sa hustong mga ahensya sama sa Gender and Development Office, Philippine National Police ug uban pa. Ayaw kahadlok ug ayaw paghilom. Protektado ka ubos sa Republic Act No. 11313 nga giila isip bawal bastos law o Safe Spaces Act. Ang mga mulapas ni ini magaatubang sa hustong silot subay sa gilatid sa maong balaod. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa DYDC FM 104.7, your development campus radio.
Yes, atong oras mga higala 3:43 na sa hapon and padayon ta sa tong topic karon no kalabot sa schistosomiasis mga higala and kaganiha ubay-ubay natong naisgutan kung unsa man kini nga sakit aman kini gikan na unsa man ang mga simptomas no kung ang usa ka hayop o individual o tawo apektado na niini ug uban pa nga mga minundanong impormasyon no. So karon padayon ta og atong i-welcome si Miss Deborah Pangan aron hisgutan ang kining uban pa ng impormasyon kalabot sa tong topic no. So yes, ato ipadayon kaganiha ang kaniha last atong diskutan ng katong mga simptomas no kung apektado ang usa ka infected ang usa ka tawo nining mao nga sakit sisto. So sir and ma'am, unsa nga mga edad mangkaha ang makakuha niini nga sakit o unsang kasagaran nga natapta niini nga sakit naba ni si jay edad nga patawag nato nga age range nga mao ni diri sa bata-bata pa or adult na or bisan unsa nga edad posible gajud nga mataptan ining maong sakit. Kumbaga kitsay pro. Okay, so sa edad nga kanang naay mga age range nga kasagaran maapektuhan ani no kay kanang ingon sa mga studies kasagaran nga mga apektuhan ani nga edad kay mga bata specifically 10 to 14 years old padulong sa mag young adult and hantod sa most stabilized na ang infection padong sa mga adult nga men o women. Ug usa pa sad na ato dapat mahibaw-an ang mga men, mga lalaki kay mas kasagaran sila maapektuhan kaysa sa mga babae. Tungod kay mas exposed man gud sila sa humay, mga pagtrabaho sa mga farm, sa mga suba, sa mao nang mas inclined sila nga maapektuhan ani nga sakit. Pero dili lang pasabot ana na lalaki ra jud ang makuan. Yes, of course. Sila lang ang more likely, more likely and more exposed. Pwede po dagani ang atong mga nanay no nang nanglabas sa mga suba, pwede jud na siya. Also, pag sinabing 10 to 14 years old ang ma-infect ang kaan, meaning sila lang ang pinakadaghan na reported pod na kanang kaan. Dili lang kay sila lang. So, pwede bisag kinsa as long as na-expose ka and mag-react ang imong body pod. Siguro kay kini nga mga idara mao ni ang hilig mag saum-saum sa mga suba. Suba. Oo. So morning daghan ang ubay-ubay ang reported nga kaso nga nataptan ining sisto sa mga inani nga pangidaron 10 to 14 anyos no. So sa mga farmers ba or atong balikan gamay ning sa farmers no kay ganyan naghisgot man tano og mga simptomas, epekto. Pero naka-focus ta sa atong kalawasan. Unsa pa may epekto or laing epekto niini? Kining sakit no, especially ngadto sa atong mga farmers. So sa mga farmers kung kani sila maepektuhan aside lang sa mga manifestation sa lawas ang ilaha pod pangidabuhi is apil pod na nga dako sad siya nga maapektuhan. Sa mga studies masulti siya nga kung maapektuhan ang usa ka farmer unya dili siya matambalan or like if it is left untreated ang alkansi sa iyahang pagtrabaho kay moabot siya og 45 days nga wala siya dili siya makatrabaho. Pero kung kani siya nga sakit is maatiman, mahatagan og pagtagad, ang iyahang paggawa sa trabaho moubos og bisag 4 days na lang. So murag dako kay siya effect sa trabaho niya ug usa pa sad ang iyahang financial capacity nga kanang maatimanan pod siya ba. Pasapod na siya. Pero dako gyapon siya no. Ako reiterate ang giingon ni Deb ganina no na based sa mga studies naghatag sila figure no 45 days ang mawala. Meaning ani productive days. So kung ikaw nga nagatrabaho, mawala ka for example dili ka makatrabaho for 45 days. Grabe na naapekto sa imo. Lalo na kung nakay mga dependencies no, may mga benefactors na may mga nakay pamilya nga gibuhi, no, or ikaw ang breadwinner baka diha kung maapektuhan ka. So dako siya nga actually na pod nila kung pila ka ang sa sweldo no, 22 to 44 days na minimum na ang katumbas ani na sweldo lalo na sa mga minimum wage workers. So kung ikaw minimum wage worker ka maapektuhan ka ani
20 lalo na kung weekly ang imo bayad aron sa daily Weekly, ba kasagaran, weekly daily or syempre monthly pod kung maapektuhan ka ani 22 to 44 days of your income ang mawala. So lahi-lahi pa jud ang rate siguro no ma'am no sa atong minimum wage. So magdepende lalo na pud sa atong mga farmers no na somehow kay naatay mga marginalized areas pod or mga communities. So kung maapektuhan jud ani dako jud ni siya nakuan lalo na kung ang ilang animals nya sila pod mismo sa ilang health. So mao na balik-balik kon jud nako, this is not just a health problem, this is also an social economical problem. And even if maminusan siya sir from 45 kumbaga mahimo na lang og 44 or 22 dako gyud gihapon siya. Imagine pila na ka days. And given that sir no or with that unsa kay pwede buhaton or unsa kay mga pamaagi no nga pwede makatabang aron maminusan no bisan na laman og kaning kadaot or epekto ba no maminusan and makatabang no sa atong mga labi na sa atong mga farmer nga mao gyud sila ang food provider nato. Or ako lang klaruhon before siguro ana sir no. Dili na budget ni siya ma-eliminate like ang kini nga sakit kay kung impossible na gid no or lisod gid siya eliminate so mo adto na ta kung unsa man ang mga pamaagi nga maminusan na lamang kadaot sa elimination naman po ma'am no kanang naman po yung mga pamaagi jud na para makuan ni sila na masugpo in Tagalog kay don't know sa Bisaya dili ko native na Bisaya na pero naa may mga pamaagi ana na mga pagtambal sa hayop na apoy pagtambal sa tawo pag-control sa mga snail mga intermediate host nato or syempre ang atong hygiene pod sa mga tao o animals no dili malibang bisag asa may nga na ba so nadyo mga ways para ma-eliminate siya pero kung total elimination atong hisgutan karon murag medyo naapata sa kanang blurry side kay syempre bago pa man lang pod na somehow although naanay mga intervention sa una karon na pod na-establish ka ng One Health gani na initiative. Hoping sir, hoping no nga ma-eliminate yun siya. Collaboration yun siya. Collaboration yun na siya ma'am. Kani nga mga sakit no. So ongoing nga to mga studies, research ni sir no. Yes po. Para masugpo o masolusyonan kining mao nga sakit. And with that sir since naisgutan man nimo nga murag medyo blurry, padayon pa ang efforts sa tong gobyerno o guban pa nga mga ahensya no para totally makuan gid nato ni nga sakit. So unsa man ang atong angay nga buhaton o mga pamaagi sir nga makatabang sa atong mga farmers sa atong mga katawhan labi na sa mga affected nga mga lugar na niini nga sakit aron maminusan ang kadaot ug epekto niini. So una ma'am no dapat maminaw jud ta always sa atong like dapat makaila ta sa atong komunidad no. For example, ikaw nga taga Leyte or taga Eastern Visayas ka pwede siguro kadalasan man sa ato na anay cellphone or bisag wala kay cellphone pwede ra ka makig-ask no or so pwede ka mag-ask sa mga nearest na kanang mga rural health centers if present ba ni siya nga sakit diri sa atoa or kanina aba na diri sa atong mga sapa no mga ana ba also dapat kita pod as a community or as an individual dapat malinis ta sa atong selves. Dapat na-adjust tayo ka ng proper, no? Good hygiene. Dili lang sa sanitation, good hygiene and sanitation. Dili lang sa atong self, no? Dapat sa palibot pod. So, actually, kanang interesting po din siya na topic sa personally sa ako kay naging child delegate pod ko sa Plan International sa una for open defecation. So, gamay ra kaayo nga mga communities diri sa Pilipinas ang open defecation free, meaning sa open defecation kanina magkalibang sa mga open places. So gamay na kaayo na community ang 0% ba nga ana ba like mailahan jud nato na free sila with that practice. So maupod na dapat punta always jud dapat may personal hygiene pero dili man pud nato makuano kay syempre lahi pud tag mga socio-economic background. So mao nang dili jud nato ni malikayan kung kanang wala pud tay improvement sa atong economy o sa atong practices as people. So mao to ma'am. No, and always jud mag-ask sa mga experts no so lalo na sa kung duol mo sa rural health center go magpangutana mo kung unsay mga simptomas ani o unsay pa pwede ninyo mabuhat para makatabang na ma-eliminate ni siya or ma-control.
Yes, sir. And since nagisgot na mga tanong og mga pamaagi. So, kung sa gobyerno pod nga side, sir, doon na ba po yung mga programa? Oo, though naghisgot ta ganihag mga programa, no? So, para maminusan ang epekto nini, pero atong hisgutan kung unsa man kini nga mga specific nga mga programa para pod masayod ang atong mga suking tigpamina. No, ma'am, no, nang importante no na mahibawan nato na like a different agencies na po sila yung mga different programs for this, no? Pero sa atong Department of Agriculture na ang Bureau of Animal Industry na gi-appeal ni actually siya sa kanang memorandum circular na number 30 series of 2024 priority disease nga adunay interagency concern, meaning pasabot ani nang inahanlan siya kooperasyon sa daghang kanang sector. Na ingon na ni nako siya ganina, no, na dapat makontrol, para makontrol ni siya na sakit dapat tabang-tabang jud ta. Yes. So na, may One Health sa ato naman pod kanang national. Sa national naa siya gi-implement nga Mass Drug Administration og naapot siya gitawag nga National Schistosomiasis Control and Elimination Program through One Health approach. Ang ibig pasabot ani kay nagkinahanglan siya og One Health nga cooperation sa mga tao og kanang as well as pag-control sa mga hayop og sa palibot sad, at nagtinabangay ang DOH, ang DA, ang DepEd, ang NIA og DPWH og ang LGUs as well ani nga project. Kana mo. Yes, so mo to ang mga programa sa itong government nung gipahigayon, gilusad aron tagaan o solusyon na dili man hingpit gyud nato nga ma-eliminate no nga sa pila lang katuig, at least aduna tay mga gipahigayon nga mga interventions para minusan ang epekto nining mao nga sakit. Yes, atong oras sa 3:54 na. Thank you so much sa atong mga guest karon sa atong bisita ikan sa Faculty of Veterinary Medicine. Oo, daghang kasalamat usab ni Dr. Lutis Balala, sakto ba ko? Yes, ma'am, Dr. Lutis Balala. For having this initiative, no? And of course, sa mga vetmed students nga naninggurog, sa inyong team. So, wala ko list sa mga names to, but thank you for having aning programa sa inyong effort, no? Sa inyong pagpanukiduki to have these information to convey these information to our listeners, no. So again, daghan kayong salamat Xavier John, Villaruel, Carmel, Grace, Kinyo, and Deborah Pangan sa inyong oras ug higayon nga nakauban mo din sa atong CBN DYDC FM. So manamilit at mga higala sa ngalan sa mga station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora alang sa programang Tech Talk. And of course, sa ngalan usab no sa among station manager Sir Dindo Alaras, kininyo lagad sa kahanginan Ria Yang Mikati. Kawan usab nato no sa Master Control, Kuya Noel Palugod. And by the way, singit lang dai nato no sa tanang mga researcher no sa atong mga estudyante ang Department of Science and Technology. Andam gyud sila no nga mo pondo. Aduna sila Eastern Visayas Health Research and Development Consortium. Hatag sila og funding support no sa mga health research no. So mao na sa katong interesado no sa sisto. Oo, so pahimusli na ninyo. And daghang salamat og hangtod sa sunod higayon mga ka-Tech Talk. Ito ang President